Meron akong isi-share sa inyo galing sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 chapter 8 pala, chapter 8 verse 9. Mamaya na yung chapter 5. Ang sabi rito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, isang verse lang, no? Pero talakayin natin ng malalim to. Ang sabi rito, 2 Corinthians 8:9, "And you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich," mayaman daw siya, "yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich." Di ba pagka Pasko, uso yung exchange gift. Minsan yung exchange gift, maganda, nagiging masaya, minsan naman nagiging problema, no? Kahit ako mula elementary, yan ang problem, ano, pagka exchange gift, pag mahirap ka, isa pa sa problema mo yon kung ano yung bibigay mong exchange gift. Tapos may ano yan may amount, di ba? Pag sinabi nilang minimum 50 pesos, bahala kayo kung gaano kataas. Minsan nagkakaproblema pa diyan kasi either yung nabili ng isa ay mura, minsan ayaw mo, no? Then pag ikaw nakapagbigay ng malaki, medyo masama pa yung loob mo. Imbes na mapasaya ka dahil sa exchange gift, sumama pa yung loob mo kasi natanggap mo less than dun sa ano. O kaya pwede rin namang yun ng presyo pero hindi mo kursunada. Ganun naman yan eh. Ako, mula nung malit ako, yun ang problem ko, yung pag may gusto kang regaluhan, ako nung hindi pa ako sanay sa ganyan, normally, pag nagre-regalo ako, kung ano yung gusto ko. Mahilig ako sa libro, maliit pa lang ako, no? Pag may regaluhan ako, kunwari, dictionary, libro, ganyan, wala na, hindi mo makitang masaya yung binigyan mo kasi ikaw pala yung may gusto noon. Siya hindi niya gusto. Kung talagang gusto mo siya ma-please, do your homework. Alamin mo kung ano yung gusto niya. Kung particular na bibigyan mo, yung exchange mo, hindi mo alam kung sino eh. Kaya parang medyo malabo talagang tumama yung ano, no? Dapat ang kunin mo na lang sa exchange gift yung tinatawag na yung joy na lang, yung parang play na lang siya, wag seryoso, no? Now ito parang exchange gift ito, no? Kasi ang sabi, pag tinagalog natin, alam natin ang dakilang biyaya ng Panginoong Jesucristo na bagamat siya'y mayaman, ganun man alang-alang sa inyo, siya'y naging mahirap upang kayo sa pamamagitan ng kanyang paghihirap ay maging mayaman. So, exchange gift to, pero ibang klaseng exchange gift to. Ang tawag ko rito, the great exchange. No? Pray muna tayo. Panginoon, salamat po sa hapong ito at alam ko po ang kalagayan ng mga kababayan. Kung ano po yung sinabi ko kanina, ito po yung isa sa pinakamalungkot na season sa buhay ng OFW na kung saan bang nagsiselebrate po sa aming bansa, sa Pilipinas, ang buong bansa, ang buong mundo, at ang aming mga kamag-anak. Kami po ay kadalasan nag-iisa lang po sa aming tirahan. At katulad po ng bansang Armenia na hindi po nila ganun sineselebrate ang Christmas, even sa kanila pong takdang araw sa June 6, hindi pa rin po ganun kasaya, or January 6 ang kanila pong Christmas, hindi pa rin po ganun kasaya. Subalit Panginoon, dalangin namin na sa mga simpleng pagtitipon na katulad nito, kahit paano Panginoon ay maibsan ang aming pangungulila sa aming mga mahal sa buhay, sa aming pamilya, at the same time, dahil po mag-aaral kami ng bahagi ng iyong salita, ay makita namin ang tunay na diwa o ang tunay na reason ng season na ito, Panginoon, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Gabayan mo po kami ng iyong makapangyarihang Espiritu upang kahit paano meron po kaming matutunan mula sa talatang ito naming binasa. Panginoon, na lahat pong ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat sa pangalan po namin Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So kaya sa tinawag na Great Exchange, pag alam niyo talaga yung Bible, ito yung magandang exchange gift. Hindi siya yung dapat pare-pareho ang presyo, dapat walang bababa sa ganito. Actually, baligtad nga eh. Ang exchange gift na to, nagbigay tayo, hindi nga regalo no? Ang binigay natin sa Panginoon kasalanan, no? Mamaya maunawa niyo kung bakit ganoon. Tapos yung binigay niya sa atin ay kabanalan. Makikita niyo mamaya, parang dito sa verse na to, tayo'y mahirap, kaya naman tayo naging mahirap dahil sa kasalanan din, no? Kaya naghihirap ang mundo, hindi yan ang original na plano ng Diyos. Kaya lang may nakialam, may nanghimasok, may nanggulo, at ang tao dahil hindi tayo aware, unti-unti tayong kinakaladkad ni Satanas sa kanyang destiny, ano? At yun ay ang impyerno. Pero sabi ng Diyos,
napakayaman niya kasi siya yung naglikha ng lahat. Actually, yung mga, pag sinabi natin exchange gift, yung unang-unang pagpapalitan na tinatawag, siguro para lalo niyo maunawaan to, ginagamit ko ilustrasyon yung kaliwaan. Yung pag may binibili ka na wala kang tiwala sa binibilan mo, minsan na, sabi na, dadala mo na yung produkto, padala ko yung bayad. Delikado yun. Minsan nagamit niya na yung produkto, tapos nasira na niya, hindi, babalik ko. Wala kang magawa. Wala siyang down payment o wala siyang bayad. Minsan naman, baliktad. Padala mo yung bayad, tsaka ako na ipadala yung pwedeng hindi rin ipadala, no? Kaya minsan, ang ginagawang safety ng iba, magkikita na lang, no? Tapos, kung ito yung produkto, abutin mo sa kamay mo yung bayad mo, tapos, ready? Pag-release, quit na kayo. Kasi, nasa kanya yung bayad, nasa iyo yung product. Pero ito, kakaiba eh. Unang-una nating makitang exchange gift nito yung the mighty creator became the meek creature. Pero hindi na natin yung mga talata. Kami kasi inaral na namin yan. No? Ang Diyos na naglikha, nangyari na siya ay dumaan na nilikha din siya. Kaya hindi maunawaan ng iba yan. Bakit si Jesus Christ minsan pinaniniwalaan ng iba na tao lang? Okay? Hindi siya Diyos. Kasi nagkatawang tao talaga siya. Pero hindi nila alam, siya talaga yung naglikha sa atin, pero dahil ang Diyos isa lang God, one God in three person, Father, Son, Holy Spirit. Pero nung makita nila na yung nilikha nilang pinaka-importante, tandaan niya na, ang tao ang pinakamahalaga sa nilikha ng Diyos. Mas mahalaga ka pa kaysa sa bundok, sa planeta, mas mahalaga ka pa kaysa sa araw. No? Kaya pag may konting problema, huwag kayong bibigay, do not lose hope. Sa plano ng Diyos, tayong pinaka-importante. Dinidin ko lagi yan. Bakit? Tingnan nyo, no? Ang una nagkasala sa Diyos, si Lucifer. Si Lucifer, napaka-makapangyarihan. Si Lucifer, napaka-unang nilikha ng Diyos, wala pa ang tao. Nung nagkasala si Lucifer, walang ginawa ang Diyos para bawiin siya. Pero nung ang tao nagkasala, antimano, nag-isip siya ng solusyon. At ang solusyon nga, may papadala siyang Misaya. No? Kaya nga sabi niya kay Eva, yung binhi mo at yung binhi ng ahas, mag-aaway, tutuklawin ng binhi ng babae, which is si Satanas yun, yung sakong ng binhi ng babae, yun yung si Jesus Christ na tuklaw siya sa sakong, kaya sa napako sa krus. Ano? Pero dudurugin ng binhi ng babae, si Jesus Christ yun, ang ulo ng ahas. Yun na si Jesus Christ yun. No? So mga kapatid, sinakripisyo ng Panginoon yun. Ang isang manlilikha, inilagay niya ang sarili niya na kailangan siyang likhain din. Anong nilikha sa Panginoon? Yung katawan tao niya, hindi yung pagka-Diyos niya. Kaya nga, dinaan siya sa sinapupunan ni Maria, no? Tapos, kaya nga, minsan may mababasa kayong verse na tinatawag siyang first begotten. Siya yung kauna-unang first begotten, no? At saka, basta may mga term kayong mababasa na siya yung unang nilikha. Ang ibig sabihin siya yung unang nilikha na ganun, na Diyos siya at tao. Siya rin yung unang nilikha na namatay at nabuhay. Yun ang ibig sabihin talaga ng mga yun. No? So, mahirap yun. Pero wala siyang magawa. No? Walang parang para tayo maligtas. Pangalawang pagkaka-exchange gift natin ay yung the lofty master became the lowly servant. Yung pinakamakapangyarihang amo, Lord. Actually, Lord talagang pangalan ng Panginoong Jesucristo. No? Bumaba siya at naging alipin. Nakalagay sa Matthew 20:28 nga na sapagkat ang anak ng tao ay bumaba sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang siya maglingkod. Naalala nyo, one time, minsan pag nagbabasa kayo sa Bible, ma-amaze kayo. Ang mga Hudyo, may ugali silang ganito. Yung mga nagtrabaho sa Middle East, alam din nila to. Kami, 11 years kami sa Dubai or sa UAE. Yung pag pumasok ka sa bahay nila dahil disyerto, no? Tapos hindi naman sila nakasapatos na ganyan noong unang panahon, di ba? Sandals lang. So pumapasok yung buhangin. Ang rule nila doon, pagpasok sa bahay, ang dapat pala hugasan yung paa para ma-relax. Tapos may katulong na nakaabang lagi sa pintuan. Lalagyan niya yung palanggana na may tubig, tapos may basahan siya, pupunasan kanya para habang nasa loob ka, relax ka. No? At ngayon, modern na nga sa Middle East Ewan ko napansin nyo, yung mga galing na Middle East, sa CR nila may dalawang may isang inodoro. Akong tagal ko hindi nalaman yun kung anong tawag doon. May isa pa. Tapos hindi mo naman pwedeng parang parang lit lang ng butas, tapos may gripo siyang Ang tagal ko rin tinatanong ako Pastor sabi ng mga nagiging bisita ko, ba't ganito rito, ba't dalawa? Hindi ko po alam yun Sabi ko, talagang hindi ko rin naitanong nung una. Siguro ilang taon na ako nung ma-discover ko, yung pala yung
paghugas ng paa nila. No? Naghuhugas sila ng paa, yung isa inodoro talaga, no? Magkasama. So, ang Panginoon, one time pumunta siya sa bahay. Di ba? Tapos, wala naghugas ng paa niya. Kasi walang katulong doon sa bahay, hiniram lang yung bahay. No? Ngayon, nagbubulungan yung mga labing dalawa, hindi ako pantay-pantay lang tayo. Parang ayaw nilang magpailalim sa isa't isa kasi pare-pareho lang silang mga disipulo. Ang ginawa ng Panginoon, tumayo siya. Kuha ng palanggana. Di ba? At tinugasan niya lahat ng paa nila. Yun, nakaka-amaze yun. Tapos nung sabi ni Pedro, ang medyo napahiya ay Panginoon, naku, hindi ako papayag na hugasan mo ako kasi medyo matured siya, no? Sabi ng Panginoon, pag hindi kita hinugasan, hindi kita disipulo, no? Tapos tsaka niya tinuro ngayon yung sinasabi niya na kung talagang dapat ang humility, kung gusto maging great sa karya ng Diyos, magpakumbaba kayo sa mundo. Ginawa kasi ni Jesus yun. Sa Philippians, kinukot ko na lang, siya na nasaan yung pagka-Diyos, hindi niya inaring kalugian na iwanan niya yung anyo ng pagka-Diyos. Kumbaga, si Kristo ay Diyos, iniwan niya lang yung trono, iniwan niya yung korona, iniwan niya yung kapa, bumabasa sa lupa, nagbihis tao, pero Diyos pa rin. No? Hanggang sa dito, inaapi siya. Tayo siyang paniwalaan talaga. Kanina sa Sunday School, yun ang lesson. No? Mga pruweba na si Jesus ay Diyos. Isang matinding talagang ang kaso niya, pamumusong. Pero hindi niya tinanggihan. No? So, yun. Isa sa exchange gift yun. Ano pa yung exchange? Para, yung lofty master naging lowly servant, para tayo ay mailigtas niya. No? Tayo ay maiangat din. Biro mo, maangat ka rin talaga Dati kang alipin ni Satanas, magiging alipin ka na ng Diyos. Alipin pa rin, pero at least Diyos na yung amo mo. Pangatlong exchange gift na tinatawag, the everlasting Father became the only begotten Son. Kinukuto na yung mga verses. Ang sabi sa Isaiah 9:6, unto us a child is born, a son is given. Ibig sabihin, sa isang pagkatao ni Kristo, dalawa siya. Siya ay anak na ipinanganak, pinanganak siya ni Mary sa katawang tao. Siya ay anak na ibinigay. Hindi siya pinanganak. Kasi anak siya ng Diyos. So, yun ang tinatawag na, pero ang pangalan niya sa Isaiah 9:6, Everlasting Father. Pero tinanggap niya na magkaroon ng title na anak. Kaya ngayong iba, nagtataka sila, hindi siguro Diyos si Kristo, no? O kaya kung Diyos man siya, may mas nauna sa kanya. Ginagamit natin yung kaisipan ng tao na ang tatay nauna talaga sa anak. Sa tao yun. Pero sa Diyos, sabay na sabay sila. Pag may everlasting Father, may everlasting Son. Hindi ibig sabihin na una ng millions of years yung ama bago lumitaw. Hindi. Talagang existing sila, sabay na sabay. No? Pero pumayag siya maging anak Another exchange, yung the Son of God became the Son of Man. Ito, gusto ko to. Ang anak ng Diyos, pumayag na maging anak ng tao, para tayong mga anak ng tao, maging anak ng Diyos. Paano tayo nagiging anak ng Diyos? John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Meron yun, ang anak ng Diyos, pumayag muna siya maging anak ng tao, para tayo talagang mga anak ng tao, maging anak ng Diyos. Pero hindi tayo nagiging Diyos, Nagkakaroon lang tayo ng karapatan na tawagin anak ng Diyos. So, yun ang isang exchange. Kung talagang gusto niyo ng mga exchange gift, yun ang maganda. Isa pang exchange gift na tinawag, yung Holy God, naging makasalanan. Tandaan nyo si Jesus Christ walang ginawang kasalanan. Una, bilang Diyos, holy siya. Sa katawang tao, wala siyang manang kasalanan. Kasi hindi siya galing sa lalaki. No? Sa binina lalaki. Pangalawa, kahit nabuhay siya ng 33 years, wala siyang ginawang kasalanan. Pero alam nyo, nung nakapako siya sa krus, siya yung pinakamakasalanan doon. Hinako niya lahat. Alam ko yung Calvary na yon, no? Kaya pala pinapako sila sa bundok ng Calvary, intersection pala yon. Kumbaga sa atin, parang Republic Square. Tapos may burol dyan sa gitna. Ngayon, dahil dumadaan dyan maraming tao, dyan nila pinapako yung pinaparusahan nila para matakot ang tao. Pero yung mga hindi nakakaalam, pag tatlo yung nakapako, nakukonklud na kagad nila, yung pinakamakasalanan dyan yung nasa gitna. Which is true. Siya talaga yung nagdala siya yung Lamb of God which taketh away the sin of the whole world. So, punta na natin tong talagang paksa natin, itong the rich one became the poor one. Ito yung magandang exchange gift. Yung pinakamayaman, pumayag siya maging mahirap para tayo magkaroon ng pagkakataong yumaman. Pero wag mo nang isipin yung yaman yung pera, mas malalim na kayamanan ang ibibigay sa atin. Now,
para ma-appreciate natin kung paano naging mahirap ang Panginoon, alam niyo ba ang Panginoong Jesucristo nung nabuhay siya sa mundo, meron mo anak na ng Diyos ha, yung tinatawag na entitlement, alam niyo kaya tayo nagkakaproblema sa relationship, yung meron tayong mga entitlement yung mas nauna ako sa kanya dito, ako nagpasok sa kanya dito, ano ko, yung marami tayong entitlement na ayaw nating maging mas mababa sa tingin natin, mas mababa sa kanila. Now, kung meron tayong gagayahin ng Panginoong Jesucristo, kung merong may entitlement ng mataas na pwesto, ang Panginoon. Pero alam nyo, eto may babanggitin ako mga example sa inyo. Ang Panginoong Jesucristo, kung ang purpose niya lang naman maging tao, pwede siyang maging ipanganak na prinsipe. Tao pa rin siya Kung sa palasyo siya pinanganak. Pero alam niyo, mula pagkapanganak hanggang kamatayan, puro hiram ang kanyang gamit. Bigyan kayo ng sample. Baka hindi nyo pa narinig ito, no? Ang unang hiniram niya, yung sabsaban Hindi sa kanya yun. Buti sana kung, kunwari, sa kanya yung compound. Tapos yun pag sinabi, parking yun parking ng mga kabayo, kamelyo. Siguro, inabutan siya ng oras, nanganak siya ron. Sa kanya pa rin yun dapat, kung siya yung may-ari ng bahay. Hindi, nangyari talaga nung gabi na manganganak si Mary, kumakatok sila sa mga hotel, sa mga hostel, kasi hindi pa sila nakaabot dun sa bayan niya talaga mga anak na, wala po, sorry po, wala. Talaga yung sinasabi sa Bible. There was no room for them in the inn. Biro mo, papanganak pa lang ang Panginoon. Ayaw na siyang tanggapin ng mga tao. Kasi may mga nauna ng mayaman, may mga nagbayad na, siya. Sabi siguro nung sir, kung magpapalipas lang kayo ng gabi, medyo hindi na rin kayo makakapunta sa iba pang hostel, meron po dyan, parking, yung sa mga kabayo. Now, hindi naman sabsaban talaga yung dyan yung matulog lang sila doon. May mga dayami, kasama yung mga asno, mga kamelyo, for a night. Isang gabi lang naman. Pero doon na nga nanganak Kaya huwag kayo maniniwala na yung, di ba, pagkabilin, ang nilalarawan doon si Jesus nasa sabsaban, si Mary, si Joseph nandun yung mga pastol, nandun yung three kings or wise men. Hindi totoo yung wise men. Ang wise men, hindi totoong nasa sabsaban sila. Nung dumating yung wise men, 2 years na si Jesus. Nasa bahay na siya. Ang nasa sabsaban lang talaga, yung mga pastol. Si Mary, tsaka si Joseph. So, hiram na yun, no? Pangalawang hiniram niya, ako, pwede ko sabihin, parang hiniram niya rin yung tatay niya Kasi si Joseph, hindi naman siya anak. Pero nung pinanganak siya ni Mary, kasi sila sa mata ng tao, kasal na sila So, pinarehistro si Jesus under the name of Joseph. Pero hindi niya naman tatay yun. Ang nakakaalam lang ng sikretong yan, si Mary, si Joseph, at saka ang Diyos. Kahit na sila hindi nila alam yan, mga kapitbahay, kamag-anak. Ang alam talaga ng maraming tao, anak siya ni Joseph. So, parang hiniram. Minsan tayo, sa buhay natin, minsan ayaw natin ng gano'n. Hindi ko naman yun, anak, ba't ko alagaan? Ba't ako mag-aampon? Panginoon nga, ginawa niya yun Nagpaampon siya Okay, so hiniram niya yung tatay niya. At pag pinansin nyo, nung medyo nagsisimula na si Jesus, di na binabanggit si Joseph Malamang si Joseph, maagang namatay. Pero bago namatay si Joseph, nagkaanak sila ni Mary. Yan, bagong impormasyon yan. Pag binasa niyo sa Bible, nung ipanganak na si Jesus, kasi hiniram niya rin yung nanay Para sinasabi ng Diyos, Joseph, habang hindi pa kayo nagtatabi niyan, kailangan ko ng birhen na magbubuntis sa anak ko. Nilukubad siya ng Espiritong Banal. Pero hindi yan ginalaw ni Joseph. Nung pinanganak na, asawa niya yan Nagsama na si Mary at si Joseph. Nagkaanak sila ng 4 na lalaki. Ang pangalan niya ay Jose, merong Jacob. Basta 4 yan, nasa Mark chapter 6 verse 3. At may mga kapatid din si Jesus na babae. Katawang tao tinutukoy ko. So, hiniram niya yung nanay, hiniram niya yung tatay. Ano pa? Alam niyo, nung si Jesus ay nabinyagan na ni John the Baptist, nangangaral, ang daming taong gusto makinig, napadpad siya sa pasigan. Tinutulak siya ng mga tao, nagigipit siya, napupunta na sa dagat. Sabi niya, Pedro, si Pedro yung nakaparada ron pwede bang makigamit ng bangka mo sa kay Moko, tapos ilayo mo lang sa pangpang. Ang tawag doon, ginamit niya yung bangka, parang pinaka-pulpit niya. Okay? Madalas siya, nangihiram siya ng bangka, no? Ano pa? Alam niyo ba na nung papasok na sa Jerusalem ng huling una niya, sabi niya sa mga lagad niya, mauna kayo sa akin. May makikita kayo sa isang bahay na nakatali na asno, may kasamang anak, no? Anak na asno, halagan nyo. Ngayon, sisitayin kayo ng may-ari. Sabi niya, ba't nyo kinakalag? Sabi niyo, kailangan siya ng Panginoon.
parang hiniram na mo na. Kasi sumakay siya dun eh. Yun yung winelcome sa Jerusalem na Osana, son of David, no? Yung parang parating ang hari, binigyan ng ano, doon yung araw ng palaspas na tinatawag. Puputol ng dahon, ng mga damit, parang ginawang carpet. So, hiniram niya rin yun. Ano pa yung hiniram niya? Ito, alam niyo ba nung magkukondak ang Panginoon ng Passover, kasi uso sa Hudyo yun, once a year. Pina-celebrate nila kung kailan sila naglakbay sa wilderness, tapos papatayin dapat lahat ng panganay na lalaki, pero may pinagawa ang Diyos. Lagyan nyo ng dugo yung tarangka ng pintuan nyo. Pag nakita ng anghel na pumapatay, no? Uy, may namatay na sa bahay na to, lalagpasan ko ang bahay na to, I will pass over you. So ginawa na selebrasyon ng mga Hudyo. Si Jesus Hudyo siya. Na-celebrate niya rin yun. Pero binigyan niya ng bagong meaning yun. Doon niya sinabing, itong alak na to, nagsisimbolo ng aking dugo, inumin nyo bilang pag-alala sa akin. Tinapay na to, ito yung katawan ko na isasakripisyo para ano. So, alam niyo nangyari, iniram niya rin yung kwarto, yung bahay. Sabi ng mga alagad niya, Sir, magpapasober na, saan tayo magpapasober? Gusto mo na sariling bahay ang Panginoon sa Jerusalem eh. Ang bahay yan na nasa Nazaret pa, parang nasa Mindanao, layo niya sa Luzon, ano? Sabi niya, merong isang tao, kausapin niyo, sabihin niyo, kailangan ng master yung, kailangan lang naman table eh, para sa Passover. Ayun, hiniram niya. Tapos isang beses lang niya ginamit yun, pero ngayon, yun na yung upper room ngayon na tinatawag. Napunta ko na yung upper room na yun, ano? Nasa baba nun yung nicho ni David. Nakikita niyo talaga, ando dun si David, hanggang ngayon binabantayan siya ng mga pariseo, no? Pero yung taas, upper room. So, iniram niya rin yun. At ang pinaka-grabing iniram niya, yung libingan niya. Kasi, siyempre, hindi mo na alam na mamamatay siya ng ganong kabata. 33 lang siya. Nung namatay, 33 years old, no? Ngayon, nung nakapako siya, alam niyo, normal yung gagawin nila, pagka nakapako, pag alam niyo yung principle niyan, iiwanan sila dun sa krus eh. Kakainin sila ng buitre. Pero mabuti na lang ang Panginoon na ipako siya bago yung Sabat na tinatawag, no? Mga Hudyo, parang ano sa kanila yun, hindi karapat-dapat yung pagkasabat meron pa nakapako dyan sa krus, ano? So, may nakiusap na alagad. Sabi nila, pwede po ba namin iuwi na yung bangkay o kayo, ilibing na namin. Pumayag naman yung authorities. Nung binaba nila, ang problema, saan nila ililibing? Napakahirap maglibing doon sa no? Merong isang disciple, si Joseph of Arimathea. Sabi niya, meron akong, alam niyo yung piniprepare yung libingan ngayon, di ba? Bumibili ng St. Peter's plan, iba nagpapatayo ng musileo. Nung pauso yan. Kaya lang, yung kay Joseph of Arimathea, parang kuweba siya. May dalawa siyang paglalagyan ng patay doon, ano? Pinagamit niya sa Panginoon yun. Napasok ko mismo yung ano na yun, yung libingan na yun. Wala na si Jesus doon, no? So, makita niyo yung Panginoon na mayaman, lumika ng lahat, hindi siya nahihiyang manghiram. At least, sinuli naman, no? Sinuli naman lahat. Lahat ng hiniram niya, sinuli niya. Okay? Pati libingan, nagamit, I believe, pero hindi na rin ginamit ng Joseph in honor of the Lord Jesus Christ. Kasi hindi siya nakalibing doon Nung napunta namin, wala talaga nakalibing So, isa pang matinding ebidensya na talagang ang Panginoon, mahirap siya financially. Alam niyo nung may naniningil ng buwis, magkano lang naman yung buwis? Pagpalagay natin sa atin 100 dirham. So, magkano man 1,000 pesos. Hindi makabayad ang Panginoon. Sabi niya kay Pedro, di ba sa palagay mo, di ba, sino ba dapat ang nagbabayad? Yung mga taga rito sa bansang ito o yung mga dayo? Ang tinutukoy yung dayo, mga Romano. Sila yung mananakop Sabi ni Pedro, dapat ang nagbabayad yung dayo. Ganyan tayo. Di ba tayo kaya tayo nagbabayad dito ng buwis, ng tinatawag na visa, di ba? Kasi dayo tayo. Kung sinundan lang ni Jesus yun, lalaban na yung mga disciple, hindi sila magbabayad. Pero sabi niya, wag. Para wag na lang silang ma-open. Ganito na lang, Pedro, mangingisda ka, di ba? Punta ka dun sa ilog o kung saan ka, mamingwit ka. Yung una mong isdang mahuhuli, buksan mo yung bibig niya, may makikita kang pera. Eksakto yung pera sa bayad ng 2 tao. Para kay Pedro at saka kay Jesus. So, napakahirap talaga niya. Kailangan pa siyang gumawa ng milagro para lamang mabayaran yung buwis niya, no? Ano pa yung isang example na siya ay talagang mahirap, ayun, kapag pupunta siya sa Jerusalem, hindi siya nakakabayad sa hostel o hotel Laging nakikigamit. Kaya madalas siya sa Bethany. Kina Marta, kina Maria, kina Lazaro.
lagi siyang nakitira siya kay Pedro, wala kayong makikitang bahay na inupahan niya. Siguro, pero part na rin yun kasi nabibless din naman yung bahay. Parang ito, no? Siyempre, ano yung privacy nila rito. Kahit naman kami nung una, alam niyo yung simbahan na nakita niyo dun sa president, nagsimula sa bahay na ganito. No? Yung upuan namin, mas marami pa nga ito, di ba, Brad? Dati, dinahil ako saan kami uupo, no? Sa higaan niyo po. Yung higaan namin, kunwari yan. Ang tira namin nun, pumayag kami na kami yung nasa sala, may isang kama dyan, tapos may kwarto dyan, may kwarto dyan, may kwarto noon. So kung dumalakad sila, nadadaanan nila kami. Bakit ang pumayag? Sabi ko sa inupa namin, okay, payag kaming ganyan na wala kaming privacy, pero pumayag kayo na Sunday, gagamitin namin ng Bible study. Bible study muna yung paalam natin, pumayag. O di pagka linggo, yun, nagpa-Bible study kami. 4, 5, ganun lang. So ganun din dito sa Panginoon, no? Yung mga pinupuntahan niyang bahay, at least nabibless sila. Isa pang katunayan na siya'y mahirap, no? Pag inaral yung Bible, madalas gumagawa ng milagro ang Panginoon para pakainin yung mga disciple niya. At saka nagsusuporta sa kanya mga kababayan. Tingnan nyo, Luke chapter 8, kung paano nasusuportahan yung ministry ng Panginoon kahit hindi siya naghahanap buhay. Yung mga chapter 8, verses 1 to 3. Luke chapter 8. Bago tayo magtapos, no? Ang sabi ng Luke verses 1 to 3, and it came to pass afterward that he went throughout. Umiikot ang Panginoon, every city, every village, preaching, shewing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. Hindi rin nagtatrabaho yung mga alagad niya kasi kailangan silang full-time na makinig, no? Certain women which had been healed of evil spirit, yung mga pinagaling ng Panginoon ng Permitis, kasama si Magdalene, out of whom went 7 devils. Kanina, inaral natin, 2,000 devils ang malis, no? At least kay Mary Magdalene, 7 lang. And Joanna, the wife of Chusa, ayan, medyo mayaman-yaman na babae yan. Herod Steward, and Susanna, and many others which ministered unto him of their substance. So talagang kapag kami nagsakripisyo na katulad namin o missionary, hindi magtatrabaho yan para makapag-aral ng salita ng Diyos at makapangaral, may ibang susuporta dyan. Ang Panginoon, sinuportan siya ng mga ladies, ng mga babae. So, bakit, ano naman yung sinabi niya? Siya naging mahihirap para kayo maman. Saan tayo gustong payamanin ng Panginoon? Banggitin ko na lang, no? Yung mga talata na sa Bible. Unang-una, pag ikaw ay nanampalataya na sa Panginoon, siyempre magiging mayaman ka na sa pananampalataya. May pananampalataya ka na, no? At ang sabi niya sa James chapter 2 verse 5, sabi niya, ang mga mahirap sa mundong ito ay silang mayaman sa pananampalataya. So yung kahirapan natin ito, minsan nagiging blessing in disguise yan eh. Kasi minsan nalulungkot tayo, pero kailangan tayo magtiis. At sa kalungkutan natin, doon tayo matagpuan ng Panginoon. Yun, yung mayaman tayo sa pananampalataya. Kahit sa pera, naghihikaws tayo. Alam po yung OFW, ang pinakakasiyahan natin, yung katapusan, kung kailan tayo susweldo, pag nakapagpadala na. Yes. Yung pinadala natin, hindi man lang sabihin na natanggap nila. Nag-worry ka kung sa iba napadala, no? Pero pag maghihingi ng pera yan, maya-maya may pang-tawag, may pang-text. Pag sinita mo, ba't di ka nag-text na kung natanggap mo na, sorry, wala akong load. Ikaw pa yung magpa-follow up, no? Pero hindi, mga kapatid, pag mahirap tayo sa pera, pwede tayong yumaman sa pananampalataya. Ano pa? Pwede tayong maging rich in fellowship. Alam nyo, ang kahirapan hindi sa gabal. Pwede tayong magkaroon ng, actually nga yung kahirapan, kung marunong kayong magdala, diyan mo dapat kailangan yung maraming pakikisama. No? Alam nyo, merong turo sa Proverbs. Ang kapitbahay na mahirap ay mas pakikinabangan mo kesa sa mayaman mo kamag-anak na malayo sa iyo. Ganyan tayo. Ingat kayo, alam ko, minsan dahil sa kakauntian natin, minsan masyado yung chismis. Hindi naman sinasadya yung chismis eh. Dahil sa kakauntian natin, madali tayong pag-usapan. Hindi katulad nung maraming tao, marami kayong pag-usapan, so numinipis yung nalalaman nyo sa isang tao. Now, sakit natin yan, pero pwede natin gamutin. Wag yung may narinig ka, ay sinichismis ako nun. Kahit hindi naman siya, may ibang magsasabi rin eh. Makukuha rin yung impormasyon patungkol sa'yo. So, wag mo na kagad pagbintangan na, ay, chinismis ako nun kasi nalaman ni ganito. Hindi. Ang gawin mo na lang, makisama tayong mabuti. Kasi yung kapitbahay mong yan, pag tanong ng emergency, yan ang sasaklolo sa'yo. Kung inaaway mo yan. Hindi, marami akong kamag-anak. Hindi, mayaman kami. Wala akong pakialam dyan. Pag nagipit ka. At yung Panginoon, magaling siya sa irony. Alam mo yung irony?
yung mga taong inaayawan mo, ingat kayo ha, pag may kinaiinisan kang tao, yan ang gagawin ng Panginoon na laging didikit sa'yo. Maniwala kayo, biblical yan. Yung tao naman na mahal na mahal na mahal na mahal mo, aalisin sa'yo ng Panginoon. Nagsiselos kasi ang Panginoon. Kaya ingat kayo, kailangan mild lang, no? Galit na galit, ano? O kaya nagalit ka, ang sabi sa Bible, huwag mong palipasin yung isang araw. Pinatawad mo na. Kahit hindi pa naging sorry sa'yo, patawarin mo na. So, no? Rich in fellowship, ano pa? Rich in joy. May mga verses ito, no? That your joy may be full. Rich in peace. Alam niyo, sa kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon, sa Philippians 4:7, pag nanalangin ka, hindi ka nag-worry, and the peace of God ang nakalagay doon, yung magbabantay sa iyo. Peace of God. Na hindi ba ipaliwanag, ay maghahari sa buhay mo. Ang daming kapayapaan. Then, rich in understanding and wisdom. Kakaroon ka ng pangunawa kasi si Kristo ang wisdom of God. No? Kapag kakilala mo si Kristo, ang dami mong malalaman na hindi mo dating alam. Then, we will have a rich in hope. Napakaganda nito na magkakaroon tayo ng, sabi nga, Christ in you, the hope of glory. Pag si Kristo ay nasa atin, nandyan lahat ng pag-asa. Pag-asang maggumaling ka, pag-asang umasenso ka, pag-asang, ang dami. Hindi ka mawala ng pag-asa pag nakay Kristo ka, no? And then rich in abundant life. So, yun lang mga kapatid, ulitin ko yung verse. Babalik ako dun sa verse kung saan tayo nagsimula. 2 Corinthians chapter 8, verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Kaya siya bumaba that though He was rich, nagsakripisyo siya. Mayaman siya, bumaba siya. No? Yet for your sake, hindi naman siya bumaba para lang sa sarili niya. Alang-alang sa atin, naging mahirap siya. Para ano? That tayo, through His poverty, sa kanyang kahirapan, maging mayaman tayo. Susunod na yung kayamanan sa pera, pero pinakahuli na yun. No? Pagka, alam niyo yung pera, sabihin ko sa inyo, pag anak ka ng Diyos, hindi problema yung kayamanan. Pero hindi ibig sabihin, bibigyan ka kagad ng kayamanan. Yes. Kasi ang Diyos natin, ganito siya, siloso siya. Yeah. At all-knowing siya. Pag binigyan ko si Ed Pamintuan ng 1 million, ano kayang gagawin niya? Kaya nang makita ng Panginoon yun. Alam niya na pag may 1 million na ako, hindi na ako magpipray, magiging mayabang na ako. Alam niyo, titiisin ng Panginoon na maging mahirap ako. Na malapit ako sa Kanya, kaysa sa payamanin niya ako, nalalayo ko sa Kanya. Yes. So, tandaan niyo, pag anak ka na ng Diyos, hindi na problema yung kayamanan. Kaya lang, hindi niya muna ibibigay hanggat hindi na napapatunayang hindi mo siya ipagpapalit sa kayamanan. Ano niya, siloso ang Panginoon. No? So yun lang mga kapatid, salamat at sana habang nandito tayo, alam ko maraming sacrifices tayo, pero marami pa namang kayamanan maliban sa pera Pag naayos mo na yung iba, susunod na yung pera Ayusin muna natin yung maging mayaman tayo sa pananampalataya. Siyempre, paano ka magiging mananampalataya sa salita ng Diyos? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Rich in fellowship, rich in joy, rich in peace. Meron pa nga ako nabasa kaninang karagdagan dito, rich in good works. Pag nasa Panginoon ka, yung mga gagawin mo, tama makakagawa ka ng mabuti na dating hindi mo nagagawa. No? Akala natin dati, nung hindi tayo Kristiyano, ang mayaman lang nakakagawa ng mabuti. Ang mahirap, mas marami kang magagawang mabuti pag nasa Panginoon ka. Kasi pinagpipray mo yung iba, no? Nagpapatawad ka sa nagkakasala. Ang dami. Magiging mayaman ka sa biyaya ng Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa isang talata naming hinimay, 2 Corinthians 8:9, na pinakita ang dahilan kung bakit bumaba ang Panginoong Jesucristo, na dapat po, Panginoon, ay hindi muna kami nakatingin sa material na bagay, dahil ang Panginoong Jesucristo, siya po ang pinakamayaman, siya nagmamay-ari ng lahat. Subalit siya mismo ay dahil sa pagmamahal niya sa amin, kailangan siyang bumaba, kailangan siyang dumaan sa pagiging mahirap. Nakita namin, halos lahat ng kanyang ginamit ay hiniram mula sa sabsaban, sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, sa pagkatao, ang bangka, ang room na kanilang ginamit, ang asno na kanyang sinakyan, ultimo kanyang libingan ay puro hiram. At nakita rin namin, Panginoon, na pambayad ng buwis ay halos hindi siya makabayad. Wala siyang binayaran sa mga bahay na kanyang tutuluyan, nakikigamit siya palagi. Pero na-accomplish niya po ang kanyang misyon na napakalaki. Sana po kami rin ay makaunawa na hindi lamang pera ang kailangan para magawa namin ang iyong kalooban. Ang unang-una, Panginoon, magtiwala kami sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ng aming kaluluwa. Kami po'y magpakumbaba, aminin na makasalanan kami at magsisi sa aming kasalanan. Kilalanin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na bagamat siya'y banal, naging makasalanan para sa aming kasalanan.
Panginoon, pangalawa, kung kami po'y mananampalataya na, nasa amin ang iyong banal na Espiritu, nawa ay pagpatuloy kaming mag-aral ng iyong salita upang yumaman kami sa pananampalataya, yumaman kami sa fellowship, understanding, sa wisdom, yumaman po kami sa good works, yumaman kami sa kagalakan, sa kapayapaan, at napakarami pang bagay, maging mayamang kami sa pag-asa, Panginoon. Tulungan mo po ang aking mga kababayan na alam ko po may kanya-kanyang struggle at naway matuto rin po kaming mag-alalay sa aming mga kababayan. Alam po namin na napakahirap ng aming sitwasyon dahil kakaunti kami, Panginoon, subalit kung kami patuloy na tuturuan ng iyong salita, unti-unti malalaman namin kung paano po kami makipagkapwa-tao dahil kasama po ito sa katuruan ng Biblia, hindi lamang mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, kundi mahalin din namin ang kapwa namin katulad ng pagmamahal namin sa aming sarili. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magpatuloy po na magpakalalim sa pag-aaral ng iyong salita para sa ikatatatag ng aming pananampalataya. Pagpalain mo po ang aming fellowship sa hapong ito. Panginoon, salamat po sa nag-host, ang kapatid na Darwin, ganun din po ang kapatid na Masya at ang mga kasama po nila nakatira dito. Kasama po si Brando at Sister Lori, at sina Marita, sina Tresyo, Panginoon, at patuloy po na pagpapalain mo po sila at maging sa mga kapatiran namin na bumisita sa bahay nito sa hapong ito. Pagpalain mo po, even ang pagkain naming tatanggapin, ikaw po ang mag-bless nito, pagpalain mo po mga kapatid namin na ginamit nyo, na nag-provide at nag-prepare ng mga pagkain na ito. Na po ito yung aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat sa pangalan po namin Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Thank you mga kapatid. Salamat.